Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na pag pinihit mo yung manibela, meron siyang umiingay. Pero bago yon, humihingi nga pala ako ng pasensya doon sa mga gusto magpagawa sa akin na hindi ko kayo masagot dahil nga sa marami naman po talaga kasi akong ginagawa. Tapos meron pa rin akong kumpanya na mini-maintain yung mga sasakyan nila. At for your information, wala kasi akong shop. Dito sa shock absorber mga boss, bago nyo ilagay yung shock mounting, siguraduhin yung maayos yung pagkakasetting nyo ng coil spring dito sa shock absorber. Meron namang ganyan mga boss na bawat dulo nitong coil spring, dun mo siya itatapat. Pag hindi mo yan dun na itapat mga boss sa pinaka-guide nitong coil spring, ang pwede mangyari sa'yo gaya ng mga na-experience ko, kung hindi yan magkakaroon ng kabig, magkakaroon yan langit-ngit, lagutok, at higit sa lahat, hindi magiging diretso yung takbo ng sasakyan mo. Ilagay ko na itong shock mounting mga boss, tapos itong nut nya na number 17 kung makikita nyo, ipinapakapit ko na yan dito sa thread ng rod ng shock absorber. At pag okay na, pwede mo na ngayon tanggalin itong coil spring compressor mo. Luluwagan mo lang naman yan mga boss, basta't ang gagawin mo lang, i-balance mo lang yung pagluwag mo, huwag mo siyang bibiglain para hindi ka mahirapan at nang sa ganon hindi tumabingi itong coil spring. At pag maluwag na yan, pwede mo na ngayon tanggalin itong coil spring, tapos yung nut dito sa shock mounting nya, pwede mo na ngayon higpitan yan. Siguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakahigpit nyo ng nut dyan para walang problema. At dahil sa okay na ito mga boss, ibalik ko na itong shock absorber sa dati niyang position. Syempre naman, una sa lahat, ilagay mo muna yung tatlong nut dito sa shock mounting. Ipakapit mo muna yan sa thread nya para sigurado ka na hindi ka makalose thread. At pag naipakapit mo na yung tatlong nut dito sa thread nya, o tsaka mo ngayon i-final yung higpit dito sa tatlong nut sa shock mounting. Siguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga nut dyan para hindi siya magkaroon ng ingay. Siya nga pala mga boss, bago ko sinimulan yung trabaho, pinakalagay na cover dito sa shock mounting mo. Bago mo kasi maluwagan itong mga nut dito sa shock mounting mo, kailangan tanggalin mo muna itong cover nya. Meron lang naman niyang 5 bolt na number 12 mga boss pag tinanggal mo itong cover dito sa shock mounting mo. At syempre naman pag ibinalik mo na itong cover, 5 din dapat yung bolt na ibabalik mo dyan. Alam nyo mga boss, kung tutuusin kahit hindi ka mekaniko, kaya mong gawin itong ginagawa ko, sundan mo lang siya. Kasi nga mga boss, kung mapapanood mo itong mga video ko, wala naman akong itinatago dyan. Lahat naman yan nakapost sa video. Gaya nga dito sa steering knuckle at dito sa shock absorber. Iko-connect mo lang naman sila. Tapos, yung butas dito sa shock absorber at steering knuckle, dapat magkatapat sila para pag ilagay mo na yung 2 bolt na number 19, hindi ka mahirapan. Sabi ko nga sa inyo, sa bawat paggawa nyo, basta meron kayong preparasyon, hindi kayo mahihirapan kahit sabihin mo pa na mabigat yung trabaho. Dahil nailagay mo na yung 2 bolt na number 19, isunod mo naman sa ilagay yung 2 nut nyan. At pag okay na, yung nut naman na number 14 dito sa stabilizer link, ilagay mo na rin. Para pag ginamitan mo na yan ng impact wrench mo para higpitan, dire-diretso rin pagtatrabaho mo. Yan yung ibig kong sabihin na systematic ka magtrabaho. Basta't siguraduhin nyo lang na maayos ang pagkakahigpit nyo sa bawat bolt and nut para sa bandang huli, hindi kayo magkaroon ng aberya. Dahil lagi ko nga pinapaalala sa'yo, maganda rin yung lagi kang sigurista. At pag nahigpitan mo na yung bolt and nut dyan mga boss, dito ka na ngayon sa tie rod. Pwede mo na ngayon ilagay yan dito sa steering knuckle. I-connect mo na yan mga boss. Tapos yung nut nya na number 17, ilagay mo na, ipakapit mo na sa thread nya. Tsaka mo ngayong gamitan yan ng impact wrench. At pag okay na yung higpit, pwede mo na ngayon ilagay itong cutter pin para hindi lumuwag itong nut nya. Gamit itong plier, baluktutin yung dulo ng cutter pin mga boss para hindi siya mabunot. Siya nga pala mga boss, both side, pinalitan ko ito ng shock mounting. Ibinalik ko yung luma ni customer dahil sa totoo lang, wala namang problema yon. Okay na okay pa yung shock mounting niya. Kaya sa mga may-ari ng sasakyan, isa lang ang paalala ko sa inyo. Make sure na yung pyesa na ilalagay dyan sa sasakyan nyo ay maayos at matibay. Dahil sa nailagay ko na itong gulong mga boss, pinapwesto ko na si customer sa manibela niya at ako naman ay papasok dito sa passenger side para ma-check na namin kung mayroong pang ingay kapag nililiko-liko itong manibela niya. Maganda kasi si customer na yung humatol. Isat mo muna. O sige, testingin mo na ngayon. O ano, niwala ka na? Wala na. Lupit talaga. Tayo na galing, wala na, makasama.
Wala rin tulog! Ano, niwala ka na sa akin? Wala tulog niyan? Ikaw wala lang eh. Wait mo talaga, Kuya Ray. Ibang klase Sabi ko sa'yo, wala kang gagastusin. Kahit naggumastos ka pa dyan. Binalik lang stock ko na wala rin tulog. Malay, mahal pinalita mo palang bago. Mabulaan mo talaga. Wala no. Wala na nga. Ayos ano. Normal na yan Siyempre, wala tayong ibang pasasalamatan niya kundi yung Diyos. Galing Kuya Ray. Salamat sa Diyos. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayong may natututunan. At kung maaari, tandaan yung palagi itong mga ginagawa kong mga troubleshooting para kayo na yung magturo sa gagawa. Joke, ang ibig kong sabihin, para yung gastusin nyo, lumiit na siya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sana kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa inyo at higit sa lahat sa Diyos.